So may pambili na ako ng computer. Kaya lang anong computer ang bibilin ko? Anong specs para makapagsimula ako ng VA or ng pag-VA or freelancing? So this is one of the common questions that I get when it comes to computer specs. So pasensya na kayo kung maingay yung vlog ko kasi nandito ako sa roof deck at highway yung likod ko. Pero I'll try my best na sagutin ng maayos para marinig nyo yung sagot ko. So actually, pwede nyong i-chat GPT yung tanong na yan. Halos lahat naman kayang sagutin ng chat GPT. So, para matulungan ko kayo, explain ko na rin sa inyo bakit ito and ano yung recommended. Ito. So, chinat GPT ko siya and so far tama naman yung sagot ni chat GPT. Pero meron lang ako mga i-add na konti. Depende kasi yung computer na bibilin mo sa niche mo or sa gagawin mo as VA or freelancer. Kung ikaw ay graphic designer, video editor, kung ikaw ay admin, kung ikaw ay bookkeeper, or kung ano man yung task mo as a VA or as a freelancer. So, syempre, bago ka pumili ng computer, alamin mo muna kung ano yung gagawin mo as a as a VA or as a freelancer. So, for example, mag-a-admin ka lang naman, hindi lang ha, but I mean, yun lang yung gagawin mo sa computer. You can choose yung computer, yung minimum required specs. At isa pang nagmamatter dyan bago ka bumili, ikaw ba mag-a-apply as a VA sa mga agencies or mag-freelancing ka? Kasi pagka freelancing ang gagawin mo, meaning to say wala kang agency na dadaanan, walang masyadong hihingin sa yung mga requirement and ikaw na lang magde-decide kung anong bibilin mong computer. Pero kapag dadaan ka kasi ng agency, kailangan susundin mo yung specs nila. Kasi normally yung mga admin, kailangan mo lang naman dyan calls, mga documents, mga communication apps or tools. So, any computer na kayang sabayan yung mga apps and tools na gagamitin mo for your client. Kaya ito, according sa ChatGPT, and normally ito naman din talaga, ang gulo, ito naman din talaga yung kailangan mo. So, tama naman yun nandito. Hindi nyo kailangan ng magarang setup, guys. Okay? So, okay na yung mag-settle na kayo sa minimum requirement kung nasisimula pa lang naman kayo. 7 years na akong freelancer pero wala akong magarang setup ng computer and I will explain sa susunod na video pero dito muna tayo. So normally kasi pag sa agency kayo nag-apply, ito yung mga makikita nyo na minimum requirement nila. So processor, Intel Core i3 at least, okay? Pero kung kaya nyo mag i5, mas maganda. So 10th gen or newer, and uso ngayon tong mga Ryzen. Kasi mura to, makakabili kayo niyan for 5,000 pesos pero setup niyan mostly computer. May mga laptop din yan pero mahal. Pero yung mga computer setup niyan, mura lang. May 5K, pwede na. So yung RAM, yung 8GB, pwede na yan. Okay? So normally yan din na makikita nyo sa mga agency na nire-require nila at least 8GB of RAM. And then yung storage, yung 256, yes, yan din talaga yung makikita nyo. Okay? So, baka kasi biglang admin kayo tapos si client niyo may ipapagawang graphics so kailangan nyo, kaya niya yung Canva. And normally, yung mga ganitong specs, kaya na nilang i-accommodate yung Canva. Pero, hindi ako masyadong sigurado sa mga video editing tools. Baka bumagal yung computer nyo kapag nag-e-edit na kayo ng videos. Kaya kailangan mataas yung memory. So, pagdating naman sa OS, kung MacBook yung bibili ninyo, ayan din yung tama din yan. Meron akong dalawang laptop, isang MacBook tsaka isang Windows. Yung Windows ko medyo mataas yung specs nun, 16GB yung RAM, tapos yung processor niya is i7. The reason behind is nag-video editing din ako for my clients. Pero yung MacBook ko is very basic, MacBook Air 2017 pa yon. Hanggang ngayon, okay na okay pa siya, na-update ko pa yung OS, so okay na okay, goods na goods pa yung MacBook na yon. Pero normally, hindi ko naman ginagamit yung MacBook. Nasa isang side lang yan. Pinapanooran ko lang na Netflix. So guys, yan yung minimum requirements ng computer. Kung nag-iisip ka ng bumili ngayon, gusto mo mag-start mag-VA or freelancing. But again, it depends. Again ha, ito yung minimum requirements. Kung ang freelance o ang work naman na ina-apply mo ay admin lang or bookkeeping, hindi lang na mababa ha. I mean, ito lang kasi yung gagawin mo. Ito lang yung requirement mo for your computer. Pero normally, mas tataasan mo yan kung nag-edit ka ng video or ng mga images sa social media management. Kagaya ko, social media manager. So,
nag-e-edit ako ng video and maraming video akong ine-edit kasi meron din akong mga pailang-ilang racket na nag-edit ako ng mga videos. So guys, yan lang. Hindi nyo kailangan bumili ng sobrang taas na specs. Guys, wag nyong i-complicate masyado yung sarili nyo. Ito lang, yan lang nasa taas. Focus lang kayo dyan. Kung nagsisimula lang pa kayo at wala pa naman kayong masyadong budget, okay na po yan. Kung marami kayo nakikita dito sa TikTok tsaka sa YouTube na sobrang gara talaga ng mga setup nila, di ba? Ang ganda-ganda ng mga setup nila. Buhay na nila yun. So, ibig sabihin, baka nag-invest na rin talaga sila ng maganda. Pero, ako sa akin, may reason nga. So, next time na lang. But anyway, guys, huwag kayong matakot. If you're going to purchase, best talaga mag-purchase kayo ng laptop or computer para makapag-start kayo. Kasi mahirap talaga mag-VA kung wala kang computer. At hindi ka makakapag-VA talaga kung wala ka niyan. So, yun lang guys. So, hopefully nakatulong po tayo.